Ang marangyang mesa sa gitna ng Makati ay punong-puno noong Martes ng gabi. Mga upuang gawa sa dekalidad na balat, mga dingding na may disenyong madilim na kahoy, at ang mahihinang bulong ng mga makapangyarihang usapan habang kumakain ng steak na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Dito ginagawa ang mga kasunduan, dito sinusiyo ng mga ehekutibo ang mga mamumuhunan, at dito nagdaraos ang aking mga magulang ng kanilang quarterly shareholder dinner para sa Reyes Tech Solutions. Nakatayo ako sa pasukan, nakatingin sa pribadong silid kung saan 23 tao na ang nakaupo. Ang aking mga magulang ay nasa kabisera ng hapag. Ang aking nakatatandang kapatid na si Miguel ay nasa tabi nila, perpektong nakaposisyon bilang tagapagmana. Isang koleksyon ng mga investor, miyembro ng board, at mga susing ehekutibo ang pumuno sa mga natitirang upuan. Walang name card na may pangalan ko. Andres, sabi ng aking ama, nang mapansin ako sa may pinto. Ang kanyang tono ay may halong inis na inireserba niya para sa mga hindi inaasahang abala. Anong ginagawa mo rito? Ipinadadala niyo sa akin ang imbitasyon, mahinahon kong sagot. Quarterly investor dinner, 7:00. Pagkakamali lang yon. Hindi man lang siya tumayo. Itinuro lang niya ang labas, gamit ang kanyang kamay ng may pagwawalang bahala. Malamang ay naisama ka ni Sarah mula sa opisina sa listahan ng hindi sinasadya. Ang hapunang ito ay para sa mga totoong investor. Tumingala ang aking ina mula sa kanyang pakikipag-usap sa CFO. Andres, anak, hindi talaga ito angkop. Ang mga hapungang ito ay nakatuon sa negosyo. Hindi mo maintindihan ang mga diskusyon. Isa akong shareholder, pagpapaalala ko. Tumawa si Miguel at ang tunog nito ay umalingongaw sa buong silid. Andres, meron kang 200 shares? Halos hindi sapat yon para sa papel na ginamit. Ang hapungang ito ay para sa mga taong talagang may halaga sa kumpanya. Ilan sa mga dumalo ang mahinhin na tumawa. Kilala ko ang karamihan sa kanila. Ang kumpanyang nagpopondo sa Serye B expansion ng Reyes Tech. Ang mga angel investor na naniwala sa bisyon ng aking mga magulang noong 2016. Ang mga institusyonal na investor na sumali noong Serye C round noong nakaraang taon. Higit sa 200 ang pagmamayari ko. Sabi ko. Sige, baka 500. Naiinip na iwinasiwas ng aking ama ang kanyang kamay. Ganun pa rin yun. Lahat ng nasa hapag na ito ay namuhunan ng malaking kapital sa Reyes Tech. Totoong pera, perang nakakapagpabago ng buhay. Narito ka dahil pamilya ka, hindi dahil seryoso kang investor. Tumayo ang aking ina at lumapit para igiya ako palayo sa pinto. Anak, alam kong gusto mong makasama, pero kailangan mong intindihin ang takbo ng negosyo. Ang mga taong ito ay nagrisko ng daan-daang milyong piso. Karapat-dapat silang magkaroon ng eksklusibong access sa mga update at estratehikong plano ng kumpanya. Magkakano ang ipinuhunan nila? Tanong ko. Confidential yon. Otomatiko niyang sagot bago lumambot ang boses. Pero sa ating dalawa lang, ang pinakamaliit na investor sa hapag na ito ay naglagay ng 100 milyong piso. Karamihan ay nasa 2 hanggang 500 milyong piso. Yan ang kailangan para makaupo sa hapag na ito. Naiintindihan ko. 27 ka na. Nagtatrabaho ka sa isang non-profit. Maganda yon, totoo. Pero ibig sabihin nito, wala kang kapital na magbibigay sa iyo ng upuan sa hapag na ito. Pinisil niya ang aking balikat. Walang dapat ikahiya roon. Hindi lahat ay kayang maging malaking investor. Lumitaw si Miguel sa likuran niya. Ginagampanan ang papel ng sumusuportang kuya na perpekto niyang pinag-aralan. Tingnan mo, Otol. Sinusubukan lang ni na mama at papa na maging mabait. Pero nakakahiya ito para sa kanila at para sa iyo. Seryosong mga negosyante ang mga ito. Ayaw nilang guguli ng hapon sa pagpapaliwanag ng mga simpleng konsepto sa isang taong nagtatrabaho sa pagtulong sa komunidad. Naiintindihan ko ang mga konsepto, sabi ko. Akala mo lang yon, pagkatama ni Miguel. Magkaiba yon.
Meron akong MBA mula sa Ateneo. 3 taon na akong vice-presidente ng operasyon sa Reyes Tech. Ito ang buhay ko. Ikaw, tumutulong ka lang mag-organisa ng mga feeding program. Totoo na nagtatrabaho ako sa isang non-profit, ang Pundasyon para sa Pabahay ng Maralita, na nakatuon sa mga proyekto para sa murang pabahay. 6 na taon na ako roon mula nang makapagtapos ako sa UP Diliman sa kursong Urban Planning. Ang hindi alam ni Miguel at ang hindi alam ninyo man sa kanila ay ako ang nagtatag ng organisasyong iyon at pinunduhan ko ito ng 800 milyong piso mula sa aking unang paglabas sa isang tech startup. Ang hindi rin nila alam ay sistematiko akong namumuhunan sa Reyes Tech mula pa noong serye A round nito noong 2016. Maingat na binubuo ang aking posisyon sa pamamagitan ng mga shell company at investment vehicle na nagpapanatiling tago ng aking pagkakakilanlan mula sa listahan ng mga shareholder. Tama ka, mahinahon kong sabi. Ayaw kong mapahiya ang sinuman, mabuting tao. Sumama na rin ang aking ama sa usapan. Halatang gustong matapos na ito agad para makabalik sa kanyang mga investor. Sige, mag-lunch na lang tayo minsan. Tayo lang. Ipapaliwanag ko sa iyo ang nangyayari sa kumpanya. Pero ang gabing ito ay para sa mga taong naglabas ng tseke. Naiintindihan ko. Hinalikan ako ng aking ina sa Pising E. Umorder ka ng masarap dun sa main dining room. I-charge mo sa card ko. At Andres, pag-isipan mo rin kung saan mo gustong dalhin ang karir mo. Ang trabahong non-profit ay kapuri-puri, pero magta-30 ka na. Baka oras na para mag-isip ng mas seryosong bagay. Bumalik sila sa pribadong silid. Sumara ang pinto. Sa kabila ng malabong salamin, nakita ko silang bumabalik sa kanilang mga upuan. Nagpatuloy ang hapon na parang hindi ako dumating. Tumayo ako sa hallway sandali, nakatingin sa aking telepono. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking banking app at pumunta sa aking pangunahing investment account sa Talampas Capital Management. Ang account na nagpapakita ng kasalukuyang hawak na 19 na bilyong piso sa iba't ibang investment at asset. Ang Reyes Tech ang aking pinakamalaking posisyon. May 5 bilyon at 300 milyong pisong puhunan sa 5 magkakaibang entidad sa loob ng 8 taon. 20 anyos ako nung una kong exit, isang mobile app para sa mga serbisyo ng gobyerno na binuo ko nung sophomore year. Binili ito ng lungsod sa halagang 400 milyong piso. Ginamit ko ang 250 milyong piso niyon para gumawa ng 3 shell company at mamuhunan sa serye A round ng aking mga magulang. Sa edad na 22, ang aking ikalawang kumpanya, isang platform na nag-uugnay sa mga non-profit sa mga corporate volunteer, ay binili sa halagang 1.2 bilyong piso. Naglagay ako ng 1 bilyon at 200 milyong piso niyon sa serye B ng Reyes Tech. Sa edad na 24, isang proyektong konsultasyon ang naging isang algorithm na binili sa halagang 3 bilyon at 300 milyong piso. Nagpunta ang 2 bilyong piso niyon sa serye C ng Reyes Tech. Sa edad na 25, nag-iba-iba na ang aking mga investment sa mga bagong startup, cryptocurrency at real estate. Pero ang Reyes Tech ang nanatiling aking anchor investment. Ang kumpanya ng aking mga magulang, ang negosyo ng pamilya na sinuportahan ko mula sa anino habang tinatrato ako bilang nakakadismayang anak na mas pinili ang gawaing panlipunan kaysa sa totoong negosyo. Tinawagan ko si Martin Reeves, ang aking portfolio manager sa Talampas. Andres, sagot agad ni Martin. Anong maipaglilingkod ko? Kailangan kong i-liquidate ang aking posisyon sa Reyes Tech. Lahat. Bawat entidad. Nagkaroon ng katahimikan. 5 bilyon at 300 milyong piso iyan sa 5 investment vehicle. Maaari ko bang itanong kung bakit? Personal na dahilan. Kailangan kitang abisuhan tungkol sa mga kahihinatnan nito. Maingat na, sabi ni Martin. Naghahanda ang Reyes Tech para sa isang EPO sa susunod na quarter.
Ang posisyon mo ay maaring maging 10 bilyong piso o higit pa kapag naging pampubliko na sila. Ang pag-liquidate na yon ay nangangahulugang pag-iwan ng malaking halaga. Alam ko. At ang liquidation ay mangangailangan ng SEC disclosure sa loob ng 30 minuto. Ang board ay aabisuhan. Ang iyong pagkakakilanlan bilang tunay na may-ari ay malalantad. Naiintindihan ko. Isa pang katahimikan. Ito ang iyong pinakamalaking posisyon, ang iyong anchor investment. Sigurado ka ba talaga? Tumingin ako sa malabong salamin sa hapon nang hindi ako pinayagang daluhan. Sa aking mga magulang na tumatawa, kasama ang kanilang mga totoong investor. Kay Miguel na nagmamalaki, ang ginintuang anak na ginawa ang lahat ng tama. Ipatupad ang pagbebenta, sabi ko. Lahat ng 5 entidad agad. Kumpirmado. Sisimulan ko na ang proseso ngayon. Andres, sa totoo lang, paumanhin sa anuman ang nangyari para humantong sa desisyong ito. Tinapos ko ang tawag at binuksan ang aking secure messaging app, tinetext ang aking abogado na si Attorney Patricia Monteclaro. I liquidate ang buong posisyon sa Reyes Tech. Kakailanganin natin ang dokumentasyon ng beneficial ownership sa lahat ng entidad. Gaano kabilis mo itong magagawa, Patricia? Patricia. Handa na ang lahat. Na-update ko ito kaninang umaga ayon sa quarterly review. Bigyan mo ako ng 20 minuto para tapusin ang disclosure documents. Talaga bang nangyayari ito, Andres? Patricia. Patricia. Wala silang kamalay-malay, hindi ba? Wala, Patricia. Patricia. Magiging napaka-engganyo nito. Hintayin mo lang. Naglakad ako sa bar ng pangunahing dining room at umorder ng whiskey. Neat. Nabuhos ang bartender ng Macallan 18. 7,000 piso bawat baso. Nagbayad ako ng cash. Tumunog ang aking telepeno sa unang notifikasyon. Martin, Phoenix Holdings LLC liquidation sinimulan na. 1.3 bilyong piso pinoproseso. Uminom ako ng whiskey. Martin. Cascade Ventures LP liquidation. Kumpirmado. 1.1 bilyong piso na ilipat na. Ang whiskey ay swabe, may usok at mahal. Martin. Sterling Capital Partners pagbebenta ipinapatupad. 1.05 bilyong piso pinoproseso. Mula sa mga speaker ng bar, kumakanta si Freddy Aguilar tungkol sa mga anak at magulang. Martin. Redwood Investment Group liquidation. Tapos na. 35 milyon ka piso na ilipat na. Umorder ako ng pangalawang whiskey. Martin. Summit Equity Holdings, huling pagbebenta, kumpirmado. 930 milyon na piso na ilipat na. Kabuang liquidation, 5.315 bilyong piso. Lahat ng posisyon sa Reyes Tech ay malinis na. Tumunog ang aking telepono. Hindi ko kilala ang numero, pero ang area code sa Maynila ay nagpapahiwatig na isa ito sa mga nasa hapunan. Tinanggihan ko ang tawag. Tumunog itong muli. Ibang numero naman. Tinanggihan ko ulit. Isang text message ang dumating mula kay Miguel. Miguel, tawagan mo ako ngayon din. Isa pang text mula sa aking ina. Nay Elena. Andres, kailangan nating mag-usap. Pakitawagan kami agad. Aking ama, bumalik ka rito sa restaurant? Na yan din. Hindi. Umorder ako ng 3 whiskey at binuksan ang mensahe ni Patricia. Patricia. Ang disclosure documents ay naisumit na sa SEC. Ang mga notifikasyon sa board ay naipadala na. Ang records ng beneficial ownership ay kalakip. Magiging sikat ka na ngayon. Ibinukas ko ang PDF. Reyes Tech Solutions Incorporated Beneficial Ownership Disclosure na isinumit alinsunod sa SEC rule. Taong nag-uulat, Andres James Reyes. Mga investment entity at hawak na shares, Phoenix Holdings, Cascade Ventures, Sterling Capital, Redwood Investment, Summit Equity. Kabuuang posisyon, 11,518,873 shares. Porsyento ng kumpanya,
31.7%. Kabuuang halaga ng investment, 5 bilyon, 315 milyong piso. Katayuan, ganap na liquidation. Lahat ng shares ay naibenta na. Walang tigil na ang tunog ng aking telepono. Mga tawag mula sa aking mga magulang, mula kay Miguel, mula sa mga numerong hindi ko kilala na malamang ay mga miyembro ng board o ehekutibo. Hinayaan ko silang tumunog. Nilagyan muli ng bartender ang aking baso ng tubig. Sikat na gabi Ania. Masasabi mo yan. Tumunog ang aking telepono para sa isang email notification. Ang subject line ay nagsasabing, Urgent, Emergency Board Meeting. Lahat ng direktor ay kinakailangan. Hindi ako direktor, kaya hindi ko ito pinansin. Isa pang email sa pagkakataong ito mula sa Investor Relations account ng Reyes Tech. Mahalagang shareholder disclosure. Kailangan ng agarang pagsuri. Tinatapos ko na ang aking ikatlong whiskey nang lumitaw ang aking ama sa bar. Pula ang kanyang muka. Mabilis ang kanyang paghinga na parang tumakbo siya mula sa pribadong silid. Ano ang ginawa mo? Sigaw niya. Ibinenta ko ang aking mga shares. Mahinaon kong sabi. Ang mga shares mo? Andres, sinira mo lang ang aming IPO. Tahimik na lumipat ang bartender sa kabilang dulo ng bar. Nararamdaman na magiging matindi ang usapan. Ibinenta ko ang aking mga shares, ulit ko. May karapatan akong gawin yon. Isa akong shareholder. Hindi ka lang basta shareholder. Papataas ang boses ni tatay. Ayon sa disclosure na kararating lang sa inbox ng board, nagmamay-ari ka. Nagmay-ari ka ng 32% ng Reyes Tech. Ikaw ang aming pinakamalaking investor. Tama. Paano naging posible yon? Nagtatrabaho ka sa isang non-profit. Nagtatrabaho ako sa isang non-profit na itinatag ko gamit ang 800 milyong piso mula sa aking unang kumpanya. Paliwanag ko. Nagkaroon ako ng 3 matagumpay na startup. Kabuuang kita ko sa pagbebenta niyon, higit 9 bilyong piso. Namuhunan ako ng 5 bilyon at 300 milyon yon sa Reyes Tech sa loob ng 8 taon. Kasama na rin namin ngayon ang aking ina at si Miguel ay nasa likuran niya. Ilan pang dumalo sa hapunan ang lumalabas na sa bar area. Ang kanilang mga mukha ay mula sa pagkagulat hanggang sa galit. Ikaw ang aming anchor investor sa buong panahong ito. Halos bulong na lang ang boses ni nanay. Phoenix Holdings, Cascade Ventures, Sterling Capital, Redwood Investment, Summit Equity. Lahat yan ay ako. Hinawakan ni Miguel ang aking braso. May ideya ka ba sa ginawa mo? Dapat magpampubliko na kami sa loob ng 3 buwan. Ang pinakamalaking shareholder namin ay itinapon ng lahat. Patay na ang IPO. Babagsak ang halaga ng kumpanya. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking braso. Kung ganoon, sana ay inimbitahan niyo ako sa hapunan. Nanahimik ang buong bar. Kahit ang bartender ay huminto sa paggalaw. Ang mukha ni tatay ay nagpapalit-palit ng kulay. Pula, naging lila, hanggang sa naging puti. Sinira mo ang aming IPO dahil lang hindi ka inimbitahan sa hapunan? Hindi, pagtatama ko. Ibinenta ko ang aking investment sa isang kumpanya na ang pamunuan ay nagsabi sa akin na hindi ako kabilang sa hapag. Na hindi ako seryosong investor. Na hindi ko maiintindihan ang mga diskusyon sa negosyo, na ako ay isang kahihiyan. Ikinahihiya mo kami, sigaw ni Miguel. Tingnan mo ang ginawa mo. Isang lalaki na nakilala ko bilang si Roberto Santos, ang namumunang partner mula sa Aguila Investments na nanguna sa Serie C, ang humakbang pasulong. Ginung Reyes, Andres, kailangan nating pag-usapan ito ng mahinahon. Ang liquidation mo ay magdudulot ng sakuna. Para kanino? Tanong ko. Para sa lahat. Halos mawala na ang pagiging profesional ni Roberto. Ang iba pang mga investor, ang mga empleyado, ang kumpanya mismo. Ang iyong mga magulang ay nakabuo ng isang kahanga-hangang bagay sa loob ng 12 taon.
Sisirain mo lang ito. Hindi ako ang nagtayo ng Reyes Tech, sabi ko. Ang mga magulang ko. Pinunduan ko lang ito. Lumalabas na ang pagpopondo ay hindi sapat para makakuha ng upuan sa hapag. May luha na sa mga mata ni nanay. Andres, pakiusap. Ito ang bunga ng aming buhay. Ibinius namin ng tatay mo ang lahat sa kumpanyang ito. Hindi ang lahat, mahinahon kong sabi. Naglagay ako ng mahigit 5 bilyong piso. Kayong dalawa ang nagbigay ng inobasyon at pamumuno. Parehong kailangan yon, pero isa lang sa atin ang minaliit bilang walang halaga. Isang babae mula sa hapunan, si Margarita Sai mula sa isang institutional investor group, ang nagsalita. Magiging masama ang reaksyon ng merkado rito. Ang 32% liquidation bago ang IPO ay hudyat ng malubhang problema. Kailangang suriing muli ng aming pondo ang aming posisyon. Karapatan niya yan, sabi ko. Magdudulot ka ng sunod-sunod na pagbagsak, patuloy niya. Kung alis kami, susunod ang iba. Maaring mawala ang 60% ng halaga ng kumpanya sa loob ng 1 linggo. Tumunog ang aking telepono, Martin. Presyo ng stock bumagsak ng 23% sa after-hours trading. Mabilis na kumakalat ang balita. Isa pang mensahe. Martin, 3 institutional investor ang humihiling ng emergency call. 2 ang nag-uusap tungkol sa liquidation. Ipinakita ko ang mga mensahe sa kanila. Napaupo si tatay sa isang silya sa bar. Hindi ito maaring mangyari. Hayaan niyo akong siguraduhin na naintindihan ko ang sitwasyon. Sabi ko, inilalapag ang aking basong walang laman. 8 taon na ang nakakaraan. Namuhunan ako ng 250 milyong piso sa Serye A nang ang Reyes Tech ay nagkakahalaga pa lang ng 1 bilyong piso. Nahihirapan kayong makakuha ng pondo noon. Karamihan sa mga VC ay tinanggihan kayo. 3 buwan na lang ay malulugi na kayo. Walang sumalungat sa akin. Namuhunan ako ng 1 bilyon at 200 milyong piso sa Serye B nang tumama ang krisis noong 2020 at ang inyong orihinal na mga investor ay natakot. Ang pondong iyon ang nagpanatili sa inyong operasyon noong pandemya. Dahan-dahang tumango si nanay. Tila noon lang niya napagtatanto ang lahat. Sa Serye C, naglagay ako ng 2 bilyong piso para pondohan ang inyong expansion sa ibang bansa. At sa pagdaan ng mga taon, nagbigay ako ng bridge financing, emergency capital, at matiyagang pera na hindi kailanman humingi ng upuan sa board o kontrol sa operasyon. Ang silent partner, mahinang sabi ni Roberto. Lagi namin tinatanong kung sino ang nasa likod ng mga entidad na yon. Lumilitaw sila sa bawat critical na sandali. Hindi nagtatanong, hindi nakikialam. Nagbibigay lang ng kapital kapag kailangan na kailangan. Iyon ay si Andres. Nanginig ang boses ni Miguel. Sa buong panahong ito, kumpirma ko. Habang kumukuha ka ng MBA sa Ateneo, bumubuo at nagbebenta ako ng mga kumpanya. Habang umaakyat ka sa corporate ladder ng Reyes Tech, pinamamahalaan ko ang isang investment portfolio na nagkakahalaga ng 11 bilyong piso. Habang ipinapaliwanag mo sa akin kung paano gumagana ang negosyo, ako ang nagbabayad ng sahod mo. Pero wala kang sinabi, protesta ni nanay. Hindi mo sinabi sa amin. Gusto kong makita kung pahahalagahan niyo ako dahil sa kung sino ako, sabi ko. Hindi dahil sa kung anong meron ako. Gusto kong malaman kung igagalang ng aking mga magulang ang aking trabaho, ang aking mga pinili, ang aking mga kontribusyon nang hindi nalalaman ang tungkol sa pera. Hindi patas yan, sabi ni Tat. Hindi ba? Nakabuo kayo ng kumpanyang nagkakahalaga ng 15 bilyong piso. Proud ako sa inyo. Totoo yun. Namuhunan ako ng halos 5 bilyong piso dahil naniwala ako sa nilikha nyo. Itinuro ko ang pribadong silid. Pero ngayong gabi, sinabi nyo sa akin na hindi ako kabilang sa hapag, na hindi ako seryosong investor, na ako ay isang kahihiyan. Hindi namin alam, sigaw ni Miguel. Eksakto, mahinahon kong sabi. Hindi nyo alam at itinuring nyo pa rin akong walang halaga.
Ano ang sinasabi niyan tungkol sa kung paano niyo pinapahalagahan ang mga tao? Kung hindi ako karapat-dapat pakinggan kapag akala niyo ay trabahador lang ako sa non-profit, pero bigla akong naging importante nang malaman niyong kontrolado ko ang 32% ng inyong kumpanya. Ang inyong buong sistema ng pagpapahalaga ay sira. Tumunog ang aking telepono. Sinagot ko ito at inilagay sa speaker. Andres, ang SEC filing ay pampubliko na. Nakuha na ito ng mga balitang pangnegosyo. Ang headline ay, Reyes Tech nawalan ng anchor investor bago ang nakaplanong IPO. Huminto si Patricia. Nag-viral na ito. Salamat, Patricia. Saka, Andres, tinatawagan ako ng 3 law firm na kumakatawan sa mga investor ng Reyes Tech. Gusto nilang malaman kung handa kang bawiin ang liquidation. Hindi. Naiintindihan ko. Ipaalam ko sa kanila. Sa totoo lang, Andres, ikinalulungkot ko na humantong ito sa ganito. Tinapos ko ang tawag. Dumami na ang mga tao sa bar. Hindi bababa sa 15 tao mula sa investor dinner ang nakapaligid na ngayon. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng gulat, galit at panic. Isang mas batang lalaki ang humarap sa akin. Ako si David Hang mula sa Benchmark. Nag-invest kami ng 400 milyong piso sa Series C. Ang liquidation mo ay nagdulot sa amin ng kawalan ng 100 milyong piso sa halaga ng papel. At kung babagsak ang IPO, maaari kaming mawalan ng lahat. Kung ganun, dapat mong tanungin ang pamunuan ng Reyes Tech kung bakit nila itinaboy ang kanilang pinakamalaking investor. Sagot ko. Dahil lang sa isang imbitasyon sa hapunan? Hindi makapaniwalang tanong ni David. Dahil sa 8 taon ng pagwawalang bahala, pagtatama ko. Ang hapunan ay huling bahagi na lang ng isang napakahabang pattern. Si Roberto mula sa Aguila ay nakikipag-usap sa kanyang telepono ng may pagmamadali. Tinapos niya ang tawag at humarap sa aking mga magulang. Ang mga underwriters ng IPO ay humihiling ng emergency call bukas ng umaga. Kailangan nilang maintindihan ang katatagan ng mga shareholder. Ano ang sasabihin natin sa kanila? Ang totoo, sabi ko, na ang inyong pinakamalaking investor ay nag-liquidate dahil ang pamunuan ng kumpanya ay nagsabi sa kanya na hindi siya kabilang sa hapag. Magiging kawili-wili yan sa inyong disclosure. Ang mukha ni Miguel ay mula sa galit naging desperado. Magkanong kailangan para bawiin ito? Sabihin mo ang presyo mo. Walang presyo. Lahat ng tao ay may presyo. 50 milyon? 100 milyon? Maaari nating gawin itong consulting fees, advisory role, kahit ano ang gusto mo. Hindi ko kailangan ng pera nyo, sabi ko. Meron akong 19 bilyong piso. Ang gusto ko lang ay respeto. Simpleng respeto bilang tao mula sa aking pamilya. Pero lumalabas na masyadong malaki ang hinihingi ko. Tumayo na rin sa wakas si tatay. Anak, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong sirain ang binuo namin. Wala akong sinisira, sagot ko. Inaalis ko lang ang aking kapital mula sa isang kumpanya na ang mga pagpapahalaga ay hindi tumutugma sa akin. Yan ay maingat na pamamahala ng portfolio. Ang aming mga pagpapahalaga? Tumaas ang boses ni nanay. Itinayo namin ang kumpanyang ito sa inobasyon at integridad. Itinayin niyo ito sa kapital ko, ganti ko. Kapital na tinanggap nyo sa loob ng 8 taon habang sabay na sinasabi sa akin na hindi ako sapat na seryoso, sapat na matalino, o bihasa sa negosyo para maisama sa inyo. Hindi yan integridad. Tumunog muli ang aking telepono. Martin, stock bumaba ng 31%. Mabilis ang bentahan. Inaasahan ng merkado ang higit pang pagbaba. Si Margarita mula sa Institutional Group ay nagtapos na rin sa kanyang tawag ng may madilim na ekspresyon. Ang aming investment committee ay nagre-rekomenda ng liquidation. Kung ang anchor investor ay nawala ng tiwala, hindi namin kayang panindigan ang aming posisyon. Hindi! Hinawakan ni tatay ang kanyang braso. Margarita, pakiusap. Isang hindi pagkakaunawaan lang ito,
Issue ng pamilya. Matatag ang pundasyon ng kumpanya. Walang halaga ang pundasyon kung ang listahan ng shareholder ay gumuguho, sagot niya. Namuhunan kami dahil nagtiwala kami sa mga shareholder. Wala na ang tiwalang yun. Isa-isa, nagsimulang i-anunsyo ng mga investor ang kanilang mga desisyon. Pag-pull out ng 200 milyon, paghiling ng emergency board meeting para pag-usapan ang pag-alis. Sa loob ng 10 minuto, nakita ko ang mahigit 3 bilyong pisong investment commitment na naglaho. Namutla na si Miguel. Ito ay pagpapakamatay sa pananalapi para sa ating lahat. Andres, sinisira mo rin ang sarili mong investment. Nag-liquidate na ako, paalala ko. Sa halagang 460 piso bawat share. Mapapansin mo na ang kasalukuyang presyo ay 315 piso na lang. Lumabas ako ng may tubo. Ang lahat ng iba ang malulugi. Alam mong mangyayari ito, dahan-dahang sabi ni Roberto. Alam mong ang liquidation mo ay magdudulot ng sunod-sunod na pag-alis. Naiintindihan ko ang mga posibleng kinalabasan. Oo. Kung ganon, paghihiganti ito. Hindi, sabi ko. Ito ay bunga ng inyong mga aksyon. May pagkakaiba yon. Umiyak na ng tuluyan si nanay. Andres, ako ang nanay mo. Wala ba itong halaga? May halaga itong 5 bilyong piso, sagot ko. Naipinuhunan ko dahil nanay kita. Dahil naniwala ako sa iyo. Dahil gusto kong suportahan ang negosyo ng pamilya. Pero sa isang punto, kailangan mong itanong sa sarili mo, ano ang mas importante? Ang anak mo o ang bersyon ng anak mo na gusto mong maging ako? Hindi yan patas, humagulgol siya. Tama ka, pagsang-ayon ko. Hindi patas na kailangan kong patunayan ang aking halaga sa pamamagitan ng bilyon-bilyong puhunan bago ako seryosohin ng sarili kong mga magulang. Pero, heto na tayo. Tumawag muli si Patricia. Sinagot ko sa speaker. Andres, sumasabog na ang balita. Bloomberg, Forbes, Financial Times, lahat ay kinocover ito. Ang kwento ay, alitan sa pamilya, sinira ang isang tech IPO. Ang PR team ng Reyes Tech ay hindi na alam ang gagawin. At nag-aatubili siya. At ano? Ilan sa iyong mga portfolio company ang nag-reach out? Gusto nilang magpahayag ng suporta. Nag-aalok silang mamuhunan sa susunod mong mga proyekto. Sinasabi rin nila, at sisipiin ko rito, ito ang dahilan kung bakit kami nagtitiwala kay Andres Reyes. Hindi niya kinukonsinti ang kawalan ng respeto, kahit mula pa sa pamilya. Nabulungan ng mga tao sa bar. Salamat, Patricia. Ipaabot mo ang aking pasasalamat. Ibinaba ko ang tawag at tinapos ang aking tubig. Ang boses ni tatay ay paos na. Ano ang gagawin namin ngayon? Ipagpatuloy niyo ang pagbuo ng Reyes Tech, sabi ko. Nang wala ako, maghanap kayo ng mga bagong investor na tumutugma sa inyong mga pamantayan. Ipaliwanag niyo sa mga IPO underwriters kung bakit nag-liquidate ang inyong pinakamalaking shareholder. Buuin niyo ulit ang tiwala ng merkado. Kakailanganin ng panahon, pero magagaling kayong leader. Malalagpasan niyo rin ito. At ikaw? Tanong ni nanay. Ililipat ko ang aking kapital sa mga investment na nagpapahalaga sa kakayahan, anuman ang hitsura nito, sabi ko. Meron akong 17 kumpanya sa aking portfolio na nagpapahalaga sa aking opinyon. Pinapalawak ko ang aking angel investing. Magsisimula ako ng isang pondo na nakatuon sa mga founders na binaliwala, mga taong itinaboy dahil wala silang tamang pinagmulan o background. Mga taong katulad mo, mapait na sabi ni Miguel. Mga taong katulad ko, kumpirma ko. Mga taong nakakabuo ng mga totoong bagay habang sinasabihan na hindi sila seryoso. Mga taong nagpapatunay sa kanilang sarili sa pamamagitan ng resulta, hindi sa titulo. Humakbang si Roberto sa huling pagkakataon. Andres, 23 taon na ako sa venture capital.
Nakakita na ako ng mga matatalinong founder na sinira ang kumpanya dahil sa ego. Nakakita na ako ng mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa pera. Pakiramdam ko ay pareho ito rito. Kung ganun ay hindi mo naintindihan, sabi ko. Hindi ito tungkol sa ego o pera. Tungkol ito sa dignidad. Tungkol ito sa pagkakaroon ng boses. Tungkol ito sa hindi pagiging safety net ng isang tao sa loob ng walang taon habang sinasabihan kang hindi ka sapat na malakas para tumayo sa tabi nila. Tumayo ako, nag-iwan ng sapat na pera sa bar para sa aking mga inumin at malaking tip. Tapos na ang liquidation. Ang SEC filings ay pampubliko na. Wala na ang posisyon ko. Mabubuhay ang Reyes-Tech o hindi. Pero ano man ang mangyari, hindi na ito problema ko. Naglakad ako patungo sa labasan. Andres! Tawag ni tatay sa likuran ko. Anak pa rin kita, hindi yun magbabago. Lumingon ako sa kanya, sa aking mga magulang, kay Miguel, at sa mga investor na naghapon sa isang hapunang hindi ako pinayagang daluhan. Tama ka, sabi ko. Anak niyo pa rin ako. Kaya nga masakit ito. Kaya nga gumugol ako ng 8 taon sa pag-asang makikita niyo ako. Talagang makikita ako. Hindi ang nakakadismayang bata na mas pinili ang trabahong non-profit. Hindi ang kahihiyan na hindi naiintindihan ang negosyo. Ako lang. Nakikita ka na namin ngayon, bulong ni nanay. Hindi, dahan-dahan kong itinama. Nakikita niyo ang balanse ng aking bangko? May pagkakaiba yon. Lumabas ako ng restaurant. Sa labas, ang distrito ng pananalapi ng Makati ay kumukutitap sa mga ilaw ng gabi. Ang mga gusaling kinalalagyan ng mga kumpanyang pinamumuhunan ko, ang mga startup na ginagabayan ko, ang portfolio na binuo ko habang nakatira sa isang simpleng apartment at nagtatrabaho sa isang non-profit. Tumunog ang aking telepono sa mensahe ni Marten. Marten, tapos na ang huling accounting. Tubo sa liquidation ng Reyes-Tech. 2.1 bilyong piso mula sa orihinal na puhunan. 64.7% return sa loob ng 8 taon. Saan mo gustong ilagay ito? Naglakad ako patungo sa aking sasakyan habang nagtitipan ng sagot. Humanap ka ng mga kumpanyang itinatag ng mga taong sinabihan na hindi sila sapat. Mga taong nakabuo ng anuman sa kabila ng pagiging binaliwala. Mga taong nagpatunay na ang kakayahan ay hindi nangangailangan ng pahintulot ninyo man. Martin, mayroon akong alam na hindi bababa sa 12 kumpanya na tumutugma sa profile na yan. Mag-aayos ako ng mga call. Isa pang mensahe, sa pagkakataong ito mula kay Patricia. Patricia, tumawag ang abogado ng mga magulang mo. Gusto nilang pag-usapan ng settlement. Nag-aalok sila ng mga posisyon sa board, equity adjustments, kahit ano ra. Sabihin mo sa kanila na huwag nang mag-aksaya ng lakas. Wala nang kapital. Ang relasyon ay nawala na 8 taon na ang nakakaraan. Nayan ko lang ito, tuluyang tinanggap. Patricia, naiintindihan ko. Andres, proud ako sa iyo. Sumakay ako sa aking sasakyan. Iniiwan ang restaurant, ang hapon, ang pamilyang nakakita na sa aking halaga. Pero huli na ang lahat para magkaroon pa ito ng sasay. Tumunog ang aking telepono sa huling pagkakataon. Si Miguel. Sana masaya ka? Sabi niya. Puno ng galit ang boses. Sinira mo ang 12 taon ng trabaho dahil lang nasaktan ang damdamin mo. Hindi, mahinahon kong sabi. Inalis ko ang aking investment sa isang kumpanya na nagpakita na hindi nito pinapahalagahan ang mga stakeholder nito. Hindi yun emosyon. Iyon ay pananagutan sa pananalapi. Pagsisisihan mo ito. Siguro, pagamin ko. Pero malamang ay hindi. Alam mo, Miguel, 8 taon ko ring pinagsisihan na ipinanganak ako sa isang pamilyang ang tanging pinapahalagahan ay mga titulong wala ako. Ngayong gabi, tinapos ko na ang pagsisising yun. Ngayong gabi, pinili kong pahalagahan ang sarili ko
sa sarili kong paraan. Makasarili iyan. Ito ay pagprotekta sa sarili, pagtatama ko. May pagkakaiba yon. Tinapos ko ang tawag. Nagmaneho ako palayo, nakatingin sa refleksyon ko sa salamin. Isang 27 anyos na non-profit worker na nagpabago sa tech landscape ng bansa sa isang tawag lang. Itinatag ng pamilya ko ang Reyes Tech. Pinunduhan ko ito at ngayon ay pinalaya ko na ang sarili ko rito. Ang negosyo ng pamilya ay mabubuhay o babagsak batay sa sarili nitong kakayahan.